Maayad-ayad nga aga Iloilo. Good morning, world. Welcome na sa pagpalayag sang Life News First Edition. Adlaw kita nga Sabado, Enero 4, 2025. Sa gyapon inyo kami live nga makita sa Facebook sa DYRP Live Radio Iloilo 1017 kHz. Kag magapalayag man sa inyong mga radyo sa Just 17. Sa subong aga, ako inyo tagbalita. Abyan Imanpol Pirasas. Sa nagapanguna nga mga balita lokal, bangod sa magahod nga motorsiklo, miyembro sa CAFGO ginbuno patay. Samtang matapos na patay ang nobyo nga driver, nobya napatay man sa motorcycle accident sang New Year. Ikaduha nga adlaw sang business permits renewal, apektado matapos na dula ang internet connection bangod sang pagbaklas sang mga cable wires. Police Station 3 may pinakamadamo nga boga nga nakumpiskar. Station 7 nakakumpiskar sang pinakadamo naman nga illegal nga mga palupok. Samtang Vallecar Transkit nagsabat na angot sa pagka-stranded sang pila ka mga pasahero bangod sang kulang nga bus units sang New Year. Sa balita, National Department of Health natag nga wala sang kumpirmasyon sa naglaptang impormasyon nga may state of calamity sa China bangod sang sakit. Vice President Sara Duterte kag anay Presidente Rodrigo Duterte gikakas ni Presidente Marcos sa National Security Council. 5 patay, 2 bising sa tunga sang malain nga panahon sa pungsod. Sa balita international, ginatos ka 166 million year old footprints sa mga dinosaur na tukiban sa quarry sa United Kingdom. Samtang sa balita sa negosyo, presyo sa gatong magasaka na naman sa masunod nga simana. Balita sa inampang, Jeremy Pacquiao magabalik sa Thailand sa ring sa Thailand subong nga 2025. Kag balita sa showbiz, kasunod sang breakup na ni Jack Roberto kag Barbie Forteza, David Licauco single naman base sa report. Oras las 7:32. Tali-tali na sa ang atod mga balita lokal. Nagtaliwan na ang nobya sa motorcycle driver nga si Norberto Dioleta nga una nga napatay bangod sa aksidente sa Barangay Salcedo, Sara sang Enero 1, New Year. Nagtaliwan sa Sara District Hospital si Cherre Jovilio, 34 anyos sang Loong Concepcion, Iloilo, las 8 sang Huwebes sang gabi, Enero 2. Di ang ginkompirma ni Police Corporal Joven Bahon, ang investigador sang Sara Municipal Police Station sa interview sang Live Radio Iloilo. Pero kay Bahon nga sang ginkaduan nila kahapon kung sang Huwebes, conscious pa ang biktima na kaagom sang bali sa tiil, gani nakibot sila sang nabaton ang impormasyon nga napatay na ini. Sa karon 3 na sa 4 ka biktima ang nagtiliwan matapos ang nasambit nga disgrasya sa rin ginibungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni Eugene Valderrama ang motorsiklo ni Dioleta. Una nga gindeklara nga dead on arrival sa ospital Santa Dioleta kag Valderrama bangod sa injury. Ginuway naman sa katalagman kag naoperahan na ang isa pa ka biktima nga si Jetmar Pailagan. Samtang sa iban nga balita, apektado ang ikaduha nga adlaw sa renewal sa mga business permits sa Iloilo City bangod sa pagbaklas sa mga cable wire sa porsyon sang JM Baza City proper. Saro kay Vilma Jane Lau, ang head sang Local Economic Development and Investment Promotion Office.
Payag sini nga hindi makonektar bangod wala sa internet ang mga off-site sa ilang mga portal. Agod i-verify kung nakabayad na sang realty o kung realty property tax o kung RPT bilang kabahin sang requirements. Nawaluan nga nagsugod sang Enero 2 ang ila renewal nga magatakop sa Enero 20. Target naman sang LED o kung LEDPIO nga makarenew ang ginabanta sa kapin 20,000 nga negosyo sa syudad sang Iloilo. Oras las 7:35. Sa police report sa 225 ka mga buga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office ug CPO sa ila anong kaadlaw nga campaign hubalin sang December 28 tubtob Enero 2. Nagapanguna ang Police Station 3 sa distrito sang Haro sa may pinakamadamo nga nakumpiskar nga naglabot sa 39. Isunod ini sa Police Station 4 nga may 35, Police Station 1 nga may 29, Station 5 nga may 23, Station 2 nga ukon kag Station 9 nga may tag 19. Police Station 8 nga may 17, Station 7 nga may 14. Samtang 13 sa Mobile Patrol Unit, ulo sa Station 7 kag sa Station 10. Sabay naman sang illegal nga mga panupok, nagapanguna ang Station 7 sa may pinakamadabo nga illegal nga panupok nga nakumpiskar na naglabot sa 25 ka nagabili sang 14,500 pesos. Sa statement ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, yagin siling nga ang nasambit nga accomplishment ang nagapakita sa ila commitment sa seguridad sang publiko kag safe nga pagsugalaw sang bag-ong tuig. Yaman gidayaw ang mga kapulisan pati na ang iban pang government agencies kag komunidad sa ila collective effort. Sa tungang pagbalita, nag-request na ang Alimudyan Municipal Police Station sa trajectory examination sa Regional Forensic Unit 6 angot sa stray bullet incident sang Enero 1 sa balay sang Pamilya Guardia sa Barangay Tarug, Alimudyan, Iloilo. Ini ang payag ni Police Captain Mario Asparo sa Alimudyan MPS sa interview sa Live Radio Iloilo. Suro kay Asparo, nagaulat na lang sila sang schedule sang RFU 6 para matumbod gid kung sa diin naghalin ang bala nga ginapatihan iya sang caliber 45. Yan naman sa karon gina-validate kung bala may mga lisensyado nga armas sa nasambit nga lugar para sa duga nga pagpang-usisa. Ang Tarog Alimudyan ang nabanta 20 kilometros halin sa town proper sa Alimudyan, kagkabay na sang kabukiran sang 7 cities. Oras las 7:38. Ginakapoy man ang mga driver. Ini ang rason sang Valcar Transit Incorporated kon VTI matapos madamo sa mga pasahero ang stranded sa Northern Iloilo sang New Year Enero 1 bus o kon 2025 bangod sang kulang series bus pabalik sa Iloilo City. Una gid pasalig sang VTI nga hatagan nila sa nagakaigo nga accommodation ang riding public sa tunga sang holiday season. Sariin kinaandan nga nagadagsa ang mga pasahero sa mga terminal. Sa interview sang Live Radio Iloilo kay Jade Marquez sa VTI, pinatag niya nga wala na untat ang ila biyahe. Sa din suno pa sa iya, 80% sang ila units ang nagbiyahe sang New Year. Apang suno sa iya, bangod sang kakapoy sa pila ka mga aktibo o kon aktibidad sang holiday season, naghingyo ang pila sa ilang mga driver nga magpahuway anay. Payag ni Marquez bangod nga hindi Manila mapilit ang mga driver bangod sang humanitarian concern, ginpakamaayon na lang nila nga hindi na pagpabiyahehon ang mga ini. Dugang paniyag ginhimo ang lihok, agod malikawan ang mas malala nga sitwasyon nga mahiyong matuga sang tuyo kag kapoy nga mga driver. Nagpangayo naman sang pasaylo si Marquez sa uol nga gintuga sang VTI sa mga pasahero nga nagsalig sa ila serbisyo.
Una naging payag sang Iloilo City Government nga usisaon na natabo nga isyo subo nga katungdanan sang transport companies nga ipasiguro nga may nagakaigo nga numero sa mga bus agud mag-cater ang mga pasahero. Samtang sa dugang pa nga balita lokal, sa Negros Occidental, patay ang katapos sang Citizen Armed Force o kon Geographical Unit o kon CAFGO matapos ginbuno bangod sa magahod nga open pipe motorcycle muffler sa Purocubay, Barangay Santa Rosa sa Banwa sa Morsha sang kaagahon sang New Year. Kilalang biktima nga si Geno o kon Geno Garcia, 27 anyos, samtang suspect kilala kay Reynaldo Aguinsanda Jr., 33 anyos. Sunod sa kapulisan, ginsaway ni Aguisandra si Garcia bakod magahod ang iya motorsiklo. Nagluntad ang pagbaisay tubtob ginbuno sang suspect ang biktima. Preso ng suspect kang magkamakatubang sang kaso nga homicide. Oras las 7:41. Ang mga balita lokal nga inyo nabatian ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Napamatud-an sa pagtuon nga kung kulang ang vitamin D3 sa atong dugo, mataas ang risgo nga makaangkon kita sang balatian. Makabulig ang regular supplementation sang Life Extension Vitamin D3 para makalikaw kita sa mga balatian. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 2-3 ka beses kada adlaw. Ngayon man mag-inom isa ka soft gel pagkatapos pamahaw, kag isa man ka soft gel pagkatapos magpanyapon. Ang Life Extension Vitamin D3 ang 100% nga gin-manufacture sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag #1 brand sa vitamin D3 sa Pilipinas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar kag sa Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Oras las 7:42. When Confluence Health and Wellness Products was established 10 years ago, it was driven by the vision to be the country's leading health and wellness provider. With the combined power of nutritional and conventional medicine, we aim to bridge the gap between health and sickness by providing easy access to free but quality medical consultation. At the heart of these all is people. The employees of CHWP welcome you as a testament to our commitment. Deliver excellent service to customers and patients. With 24 branches of medical clinics and pharmacies and 2 medical laboratory and diagnostic centers all over the country, our continuous progress is to offer the most innovative products and services to achieve optimal health. As we embark into another decade, we are dedicated to adapting to technological advancements, bringing convenience to our customers. We are stepping into new horizons. This is Life Extension Philippines, the science of a healthier life.